Hello. So, pag-usapan naman natin ngayon ang job order costing. Okay. So, dito mayroong mga significant terminologies, no, na kailangan natin para dito sa topic natin ngayon. Okay? So, tignan muna natin ano yung mga terminologies na to. Okay, una na dyan yung cost object. Sabi na dyan, anything for which a measurement of cost is desired. Okay? Usually, yung cost object, di ba, anything na nag-i-incur ng cost. For example, yung product, di ba? Pag gagawin mo yung product, mag-i-incur yun ng cost, di ba? Yung service. O pag gagawin yung service, mag-i-incur yun ng cost. Okay? Next, direct cost of a cost object. Ayan. So, direct cost naman. Ano naman yung direct cost? Cost related to a particular cost object that can be traced to that cost object in an economically feasible way. Okay? So, direct cost daw, madaling i-trace to the cost object, di ba? Okay, ano yung usual na dalawang example ng direct cost? Yung direct materials and direct labor. Okay, malalaman mo ko agad na yun yung applicable na direct materials o direct labor for that particular product. Diba? It can easily be traced. Okay? Ayan. Ano naman yung indirect cost? Okay, cost related to a particular cost object that cannot be traced to that cost object in an economically feasible way. Okay? Dahil hindi nga matrace, di ba? Okay? To the cost object, hindi ka agad-agad natitrace to the cost object. Anong ginagawa? Okay? Nag-allocate ka ngayon ng indirect cost. Okay? Nag-allocate ka ngayon ng indirect cost. Okay? Yung topic natin ngayon, di ba? Okay, it is a way of allocating indirect cost, yung job order costing. Okay? Ayan, so mamaya, okay, papasadahan natin yan, di ba? Pasadahan natin yan lahat. Okay? Ano naman yung cost assignment? Sabi niya dyan, general term for assigning cost. Okay? Pag mag-a-assign ka ng cost, whether direct or indirect, ito yung general term, yung cost assignment. Okay? Pag mag-a-assign ka ng cost sa direct cost, anong term? Cost tracing. Pag mag-a-assign ka naman sa indirect cost lang, cost allocation. Ayan, cost allocation, indirect. Cost tracing, direct cost. Okay? Pag cost assignment, general term yan for assignment of cost to direct and indirect cost. Okay? Malinaw? So, malinaw yung pinagkaiba niyang tatlo. Okay, ano naman yung cost pool? Okay, sabi niya dyan, is a group of individual indirect cost items. Okay, cost pool can range from broad such as manufacturing plant costs to narrow such as cost of operating metal cutting machines. Okay, ibig sabihin lang ng cost pool is group of cost. Okay, paano mo i-group yung cost? Actually, depende yan. Diba? Depende. So, pwede daw broad yung grouping, di ba? Just like yung manufacturing plant cost, yung buong manufacturing plant cost, ayan, cost pool yun. Okay? Or i-group mo lang yung cost ng metal cutting daw. Ayan, di ba? Mas maliit yung size. O, cost pool pa din yun. Okay? Basta group of cost, yan. Yun yung cost pool. Okay? Next, ano naman yung cost allocation base? Cost allocation base is a systematic way to link an indirect cost or group of indirect cost to cost objects. Ayan. So, ito yung importante ngayon sa job order costing, yung cost allocation base. Kasi dito, sa cost allocation base, ito yung ginagamit mong basis, di ba? To allocate yung indirect cost. Ito yung ginagamit nating basis. Okay? Anong usual na cost allocation base? Ang usual na ginagamit dyan, yung machine hours, di ba? Direct labor hours or direct labor cost. Ayan. So, nakadepende doon sa machine hours, direct labor hours, or direct labor cost kung paano natin i-allocate yung indirect cost. Okay? Ayan. Mamaya mas maiintindihan natin yan pag meron ng figures, di ba? Okay.
So, alamin muna natin anong pinagkaiba ng job order costing system at saka yung process costing system. Okay? Ayan. So, ito, yung dalawang costing system na to, no? Okay? Kailangan natin pag-aralan, syempre. Unahin natin dyan yung job order costing. Okay? Pero, kailangan mo nating alamin anong pinagkaiba nila. Okay? Sabi sa job order costing, okay? In this system, the cost of a unit or multiple units of distinct products, okay, or service called a job. Okay, each job generally uses different amount of resources. Ayan. Okay, so ibig sabihin ng job order costing, okay, yung mga products na nandito sa job order costing or yung service na napoprovide niya, okay, sa bawat job, okay, iba-iba. Okay, so iba-iba yung resources na ginagamit, 'di ba? Okay, iba-iba yung service na pinoprovide, 'di ba? Different types ng process yung ginagawa. Okay, sa bawat paggawa ng products or service, ayan, job order costing system daw ang gamitin mo. Ayan, pag iba-iba, job order costing ang gamitin mo. So, ano yung tatandaan mong word pag job order? Distinct yung products or iba-iba, 'di ba? Or homogeneous. Ayan, homogeneous yung products. Ayan. Ay, mali, heterogeneous pala, hetero. Iba-iba. Pag homogeneous pala, pare-parehas yun, 'di ba? O, pag iba-iba, heterogeneous. Hetero. Ayan. Pag yung products ay heterogeneous, 'di ba? Iba-iba yung pag-process mo, iba-iba yung ginagamit mong resources. Okay? Job order costing 'yan. Okay? Distinct, heterogeneous. Okay? Sa process costing naman, okay, similar or identical yung products. Yung napoproduce na product or service, pare-parehas lang. Okay, pinoproduce yan ng maramihan. Okay, it is produced ng maramihan kasi nga pare-parehas lang. Ibig sabihin yung resources na ginagamit mo, pare-parehas lang din. Okay? Yung other term for identical or similar ay homogeneous. Ito yung homogeneous. Ayan, mali yung nasabi ko kanina. Okay, homogeneous. Okay? So, again, okay, yung process na ginagamit mo dito, 'di ba? Pare-parehas. Okay? So, usually yung products din na napoproduce mo, okay, similar or identical. Okay? Ayan. Para mas ma-identify natin kung anong costing ang okay, gagamitin mo for a particular business, 'di ba? Sagutan natin itong activity. Okay? Activity dito. Ito. Ayan. Sabi niya, in each of the following items, determine whether job costing, okay, yung job order, diba, or job costing, or process costing would be more appropriate. Okay? Ayan. So, sagutan natin, diba? CPA firm. Okay. Anong gagamitin niya na costing? Job order or process costing? Tandaan natin, 'di ba, yung mga kliyente ng CPA firm, okay, iba-iba yan ng needs, 'di ba? So, pag CPA firm, yan, job order costing yung gagamitin mo. Okay, usually pag service, okay, madalas, hindi lahat, 'di ba? Pero madalas pag service, 'di ba, iba-iba ng output ang gusto niyan, 'di ba? Kaya madalas yung service job yan. Madalas pero hindi palagi. Okay? Next, oil refinery. Okay, malamang parehas lang yung process na gagamitin mo dyan, di ba, sa pag-refine ng oil. Okay, so, ang costing na applicable dyan ay process costing. Okay, next, custom furniture manufacturer. Ito, nagmamanufacture ng furniture. Okay, pero custom made. Okay, custom made, ibig sabihin, depende sa gusto ng kliyente. Iba-iba yung gusto ng kliyente, syempre, di ba? So, ganyan, pag custom made, tanda natin, okay,
Pag custom made, job order yan. Okay? Kasi iba-iba yung resources na gagamitin mo, kasi iba-iba yung kalalabasan na output. Okay? How about tire manufacturer? Okay? Pag tire manufacturer, okay, syempre pare-pares na tires yung maproduce niyan. Malamang mass production yan, di ba? Sabay-sabay na pinoproduce yan. Process costing yan. Okay? Next, textbook publisher. Okay? Ayan. Textbook publisher. Usually, ang textbook publisher, depende yan sa gusto ng author, yung magpapapublish. Diba? Ayan. Depende yan sa agreement nila nung author, yung magpapapublish ng libro. Okay? So, usually ito, job order yan. Ayan. Okay, next, pharmaceutical company. Syempre, mass production yan ng gamot. Diba? May mga makina nga yan eh. So, yan ay process costing. Next, advertising agency. Syempre, depende din sa usapan yan ng kliyente at ng company. Diba? Kung paano yung pag-advertise. Okay, so yan ay job order costing. Okay, next, flour mill. Okay, of course, parehas lang yung process niyan, diba? Ayan. So, process costing. So, ito yung example ng service, di ba? Yung flour mill, yung paggiling ng, na process costing. Okay? Although, yan ay service, di ba? Pero process costing yan. Kasi pare-pares pa rin yung ginagawang process. Okay, next. Paint manufacturer. Ano yan? Yan ay process costing. O baka sabihin nyo, bakit iba-iba naman yung kulay? Di ba? Dahil nga, mass production yan, di ba? Sabay-sabay na ipoprocess yung blue, yung green, di ba? Yung yellow, ayan. Mass production yan eh. Usually, pare-parehas din ng resources na ginagamit. Okay? And usually, kapag ready-made na yung mabibili, di ba? Pag ready-made na yung mabibili sa market, process costing yan. Tandaan natin ha, pag ready-made na mabibili yan sa market, process costing yan. Okay? Pag custom-made yan, job order. Okay? Again, pag ready-made na mabibili mo sa market yung product, process costing ang ginamit na costing procedure. Okay? Pag custom-made, job order costing. Okay? Next, medical care facility. Of course, job order. Iba-iba naman ng ng medical concerns yung mga tao, di ba? Next, landscaping company. Ayan. Of course, landscaping company. Ayan, palakin lang natin. Yung landscaping company, job order yan, di ba? Iba-iba naman ang design na ipapagawa yan. Next, cola drink manufacturer, of course, mass production yan ng cola, di ba? So, process costing. Next, t-shirt printing business, of course, iba-iba yan ng ipapagawang design. So, job order costing. Okay? Pero pag yung t-shirt is ready-made na mabibili sa market, yan ay process costing. Pero yan, t-shirt printing kasi. Hindi siya nagbebenta ng t-shirt. Nagbe-print siya ng t-shirt. So, yan ay job order costing system. Okay, next. Law firm. Of course, iba-iba ng kaso. Yung mga kliyente, di ba? So, job order. Okay, next, movie studio. Okay, yung movie studio, ano yan? Of course, yan ay process costing yan. Okay, bakit process costing yung movie studio? Syempre, sabi nga natin, pag ready-made na yung bibilihin mo, yan ay process costing. Yung movie, di ba, ready-made na yun, pupunta ka na lang dun sa sinihan, papalabas nila. Okay? And of course, pare-parehas ng process ang ginagawa niyan. Papalabas nila, pare-parehas makikita ng audiences. Okay, same resources, di ba? So, yan ay process costing. Okay? Next, movie studio, yung nagpapalabas, hindi yung gumagawa ng movie. Alam nga namang magre-request yung mga audiences anong movie gagawin. Hindi naman ganun, di ba? Silang gagawa, tapos ibebenta nila sa'yo. Di ba? Bibili ka ng tickets, papanoorin mo yan sa sinihan. Di ba? So, yan ay process costing. Next, management consulting firm. Of course, iba-iba ng concerns yung mga kliyente. So, job order costing. Breakfast cereal company, pare-parehas yan, mass production yan, process costing. Catering services, of course, yung catering services, depende, iba-ibang luto ang gusto ng mga yan, di ba?
Ayan. So, bawat okasyon, iba-ibang luto. So, yan ay job order costing. Next, paper mill. Parang flour mill din explanation yan. Process costing. Car manufacturer. Okay. Hindi yan custom made. Hindi naman nakalagay na custom made car. So, yan ay process costing. Di ba? Ayan. Kasi, same resources gagamitin. Bibili mo na lang sa market. Ready-made na yan. Okay? Ayan. So, nagets natin pinagkaiba ng job order and process costing. Okay? Ayan. So, balik tayo dito sa ating discussion. So, yun. Alam na natin pinagkaiba ng job order and process costing. Now, let's go to the accounting side no job order costing. So, paano ba mag-account ng job order costing? Meron tayong tinatawag na actual costing at saka normal costing. Okay? Very specific dito, actual costing. Ibig sabihin gumagamit yan ng actual rate. Whether yan ay direct cost, gamit ka ng actual. Whether yan ay indirect, gamit ka din ng actual. Okay? Pero sa normal costing, pag direct cost, dahil nga madaling i-trace yan, diba? Actual gamitin mo. Sa indirect, dahil nga mahirap i-trace yan, budgeted rate ang gamitin mo. Okay? So, yun yung pinagkaiba. Yun lang naman pinagkaiba. Yung sa indirect, gumagamit ng budgeted indirect cost rate. Ayan. Or yung budgeted indirect cost rate, tinatawag din yan na application rate or applied rate. Ayan. Applied rate or yung application rate. Ayan. Anong mas practicable na gamitin? Of course, ang ginagamit usually yung normal costing. Bakit normal costing? Bakit hindi actual? Kasi minsan, 'di ba? Dahil hindi nga madaling i-trace yan yung indirect cost rate sa kanyang na hindi madaling i-trace, 'di ba? Yung indirect cost rate. Okay? Usually at the end of the period, pag kailangan na ng reporting, okay? Gumagamit na lang tayo ng application rate to be practicable, di ba? Para maging timely yung report. Mamaya hindi mo pa pala na-trace yung di ba? Hindi mo pa pala na-trace yung cost pool niyan, di ba? Hindi mo pa na-trace yung cost pool. Tapos kailangan na ng report. Anong i-present mo ngayon? Okay, anong gagawin? Gamit ka na lang ng application rate or gamit ka ng normal costing. So, iyan yung ginagamit to be practicable. Diba? Para maging practical. Diba? Yung normal costing. Okay? Again, paano kinukuha yung application rate? Or yung applied rate? Okay? Kunin mo yung budgeted overhead cost. Ayan. Budgeted overhead cost. Diba yung indirect cost yan yung overhead. Okay? Kasi itong yung direct cost yan yung direct materials and direct labor. Yung indirect costs, usually yan yung overhead cost. Okay? So, para makuha mo yung application rate, budgeted overhead cost, divided by yung cost allocation base. Dito na papasok si cost allocation base. Ayan. Kaya nga, application rate yung tawag. Again, ano yung cost allocation base? Depende sa sasabihin niya ng problem. Pwedeng yung direct labor hours, pwedeng machine hours, pwedeng direct labor cost. Okay? So, pag hindi given yung rate, kunin mo lang yung total na budgeted overhead cost divided by yung cost allocation base. Makukuha mo na yung rate. Ngayon, pag nakuha mo yung rate, i-multiply mo yan sa bawat job, di ba? Kung ilan yung hours na nagamit nung bawat job, makukuha mo yung allocated na overhead sa kanila. Naintindihan ba natin yon? Para mas maintindihan natin kung paano mag-allocate. Okay? Mag-solve tayo ng problem. Ayan. So, meron tayong problem dito. Si Western daw began operations on October 1. Okay? It employs a job order costing system. Overhead is charged at a normal rate of 2.5 per direct labor hour. Okay? So, ito, meron na tayong
application rate or yung budgeted rate or normal rate. Ayan. Normal rate kasi normal costing nga yung ginagamit, di ba? Pag normal costing, yan. Pag sinabing normal rate, ibig sabihin yan yung budgeted rate kasi normal costing yung gagamitin mo. Okay. Ano yung application base? Yung cost allocation base? Direct labor hours. Ayan. Direct labor hours. So, yun yung sinasabi natin. Ngayon, kung hindi given to, okay, kung hindi given yung rate, kunin mo yung total overhead cost. Okay, budgeted overhead cost, 'di ba? Divided by yung total na direct labor hours for the year. I-divide mo lang 'yon. Oh, dito sa particular problem, walang given, 'di ba? Walang given na budgeted cost na total, wala ding given na total direct labor hours. Kasi given na nga itong normal rate. Pero kung kabaliktaran, yan yung hindi given, pero given yung total budgeted cost, total budgeted overhead cost, taka yung total direct labor hours, i-divide mo lang yun. Makukuha mo tong normal rate or yung application rate. Okay? So, meron daw purchases ng, tuloy na natin merong purchases ng raw materials at merong materials and labor charged to production. Ayan. So, tignan mo, merong materials, merong direct labor cost. Bakit walang overhead? Okay, bakit walang overhead? Kasi nga, i-apply mo pa yan. Okay, paano mo i-apply? Using this rate, normal rate. Ayan. Ayan, ito na yung sinasabi natin, mag-allocate ka na. Okay? Paano ka mag-allocate ngayon? Diba? Anong gagamitin mong allocation? Okay, compute natin si overhead. Okay, paano ka mag-allocate? Tignan mo yung cost allocation base. Ano yung cost allocation base? Sabi niya dito, direct labor hours. So, ito, direct labor hours. Okay, 2.5 daw ng direct labor hours. Ngayon, si job 101, ilang direct labor hours na gamit? 3,000, di ba? Times 2.5. Magkano yon? 7,500. Okay. O, di nakapag-allocate ka na kay job 101. Si job 101, ang overhead na inallocate mo sa kanya, 7,500. Yan. So, yan yung sinasabi natin na allocation. Gets niya na. Di ba? Yun yung pag-assign ng overhead sa job 101. Based on direct labor hours. Kung anong sinabi ng problem na cost allocation base. Okay, job 102, 2.5 times 2,700. So, meron kang 6,750. Okay, kay job 103, 4,500 times 2.5, diba? 11,250. Okay, job 104, 2,400, diba? Times 2.5, 6,000. Okay, kay job 105, 18 times 2.5, meron kang 4,500. Di nakapag-assign ka na ng overhead, 'di ba? Nakapag-allocate ka na ng overhead. 'Di ba? Ganyan lang. Ganyan lang mag-allocate ng overhead. Okay. So, ituloy na natin. Okay. So, kung tatanungin ka, 'di ba, magkano yung na-allocate na overhead sa bawat job, ito yung isasagot mo. 'Di ba? Madali lang. Okay, ano pa yung ibang information diyan? Andyan yung actual variable overhead cost, andyan yung completed jobs, andyan yung sales, 'di ba? At saka yung nabenta. Okay, ang requirement, compute for materials inventory, yung work in process inventory, finished goods inventory, cost of goods sold, at saka yung under-applied saka over-applied na overhead. So, isa-isahin natin. Okay, materials inventory. Tingnan mo, sa letter A daw, bumili ng 25,000 at 1.2 per piece. So, magkano yon? Ayan. So, ito ay 30,000, di ba? Ayan. Ano pa? So,
Sa letter B, sabi niya, ito daw yung nagamit mo sa production. Diba? Sa job 101, 4,000 yung material. Sa 102, 3,600 and so on. So, magkano yung total na nagamit? Okay, ang total na nagamit dyan, 25,800. Ayan. Okay, pero, ang binili mo, 30,000. Nagamit, 25,800. Magkano maiiwan ngayon? Okay, maiiwan dyan ay 4,200 lang. Diba? Deduct mo lang. Yun na yung maiiwan sa materials inventory balance. O, diba? Madali lang. O, kung gusto mong i-formula based, pwede din. Diba? O, ano yun? Direct materials or raw materials beginning. Diba? Okay, plus yung purchases, less yung direct materials and, okay, equals yung direct materials used. Okay, merong beginning? Wala. Diba? May purchases? Meron. Magkano? 30,000. Okay, ang kinukompute mo yung ending balance, diba? And nakagamit ka daw ng 25,800. Squeeze mo dito, magkano yung ending balance? Okay, yan ay 4,200. Okay, di ba? Madali lang. Next, work in process naman. Okay. Ano yung work in process? Syempre ito, naumpisahan mo lahat yan, di ba? Naumpisahan mo lahat. Okay, at pero yung work in process, ano yung work in process? Yung mga naumpisahan mo na pero hindi pa natatapos. Kaya nga in process. 'Di ba? So ano ba yung mga natapos? Si 101, 102, si 103 at saka si 104. Ayan. So tapos na 'to. Ibig sabihin, si 105 na umpisahan mo pero hindi pa natatapos. Okay? So ang work in process mo ngayon si job 105. Compute mo lang yung cost ni job 105. Meron siyang direct materials na 8,000. Meron siyang direct labor na 3,600. Meron din siyang overhead na 4,500. Okay, magkano yung lahat? Meron siyang cost na 16,100. Meron tayong total work in process inventory na 16,100. Okay. Next, finished goods naman. So ito, kompleto na itong mga to, di ba? Si 102, 101, 102, 103. Pero, ang nabenta lang si 101, 102, at saka si 103. Ano ba yung finished goods? Yung mga tapos na, pero hindi pa nabibenta. Okay? Ibig sabihin, si 104 yon tapos na, pero hindi pa nabibenta. Compute mo lang yung cost ni 104. Di ba? 3,200 sa materials, 4,800 sa labor, and sa overhead, 6,000. Okay, for a total of, magkano yung finished goods natin? 14,000. Okay. Cost of goods sold naman. Ano yung cost of goods sold? Yung mga nabenta. Ano yung mga nabenta? Si 101, 102, 103. So, compute mo lang lahat ng cost niyan, di ba? Materials, ayan, ito, 4,036. Ayan. Tapos yung labor cost, ito. Tapos yung overhead cost, ito. Ayan. Diba? Kung ito total mo yan lahat, mayroong total cost yan na 60,500. Okay. Next, last question. Ano daw yung under or over applied overhead? Ano ba yung under or over applied overhead? Okay? So, ano natin makukompute yan? Okay? Para makompute yan, okay, actual cost, okay, less yung applied overhead. Ano ba yung applied overhead? Ito yung applied overhead, yung gumamit ng budgeted rate or yung normal rate. Yan yung applied overhead. Pag actual cost, ito yun. Yung actual na-incur. Ito Okay, so actual cost less yung applied cost or applied overhead. Okay? Ngayon, pag mas mataas yung actual cost,
Ibig sabihin, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kulang yung ginamit mo. Diba? Kasi ito yung ginamit mo o yung applied. Diba? Pero mas mataas pala dapat. Kulang. Diba? Mas mataas pala dapat. So, pag mas mataas yung actual cost, meron tayong under applied. Ayan. Okay. Paano pag mas mataas yung applied? Sobra yung ginamit mo. Okay. Pag sobra yung ginamit mo, meron tayong over applied. So, pag negative, over applied yon. So, kunin mo lang yung actual cost. Diba? Magkano ba yung actual cost dyan? Meron tayong 18,500 na variable, fixed ay 15,000 for a total of 33,500. And then meron tayong applied cost. Magkano yung applied cost natin? Okay. Magkano ba yung total na applied overhead? Total mo tong lahat. Magkano yung applied overhead? Diba? 7,500 plus 6,750 plus 11,250 plus 6,000 plus 4,500. Yan yung total na applied overhead natin. Okay? Which is equal to 36,000. Ayan. So, anong meron? Mas malaki ang applied ng 2,500. Diba? So, meron tayong over-applied overhead na 2,500. Again, meron tayong over-applied overhead na 2,500. Diba? Malinaw? Okay, very good. Okay, next. Tuloy na natin. Ano bang treatment niyang over-applied overhead na yan? Paano natin yung kino-close? Okay, actually, pwede mong i-close yan eh. Yung over-applied, pwede mong i-close yan. Okay, tandaan mo, pag ang amount ay insignificant, okay, pag insignificant, ayan, pag insignificant, i-close mo lang yan sa cost of goods sold. Okay, pag significant, okay, pag significant, ayan, basta, i-close mo yan sa, saan? Sa work in process, okay, sa finished goods, at saka sa cost of goods sold. Bakit hindi kasama yung raw materials inventory? Diba? Kasi wala namang overhead sa raw materials inventory. Meron bang overhead sa raw materials inventory? Wala naman, di ba? Nag-uumpisa lang yan sa work in process, sa finished goods, saka puntang cost of goods sold. Okay? So, dyan mo lang i-close sa work in process inventory, sa finished goods, at saka sa cost of goods sold. Pero pag insignificant, sa cost of goods sold lang. Okay. Tandaan natin, pag under-applied, dahil kulang, i-add mo. Okay? Pag under-applied, dahil kulang, i-add mo. Okay? Pag over-applied naman, dahil sobra, ibawas mo. Okay? Parang ito. Pag insignificant daw, di ba? Most common treatment daw. Ang most common treatment dyan, close mo lang sa cost of goods sold. Or insignificant. Okay? So, close mo lang sa cost of goods sold. Dahil yan ay, ang COGS natin 980, di ba? Dahil yan ay most common treatment daw, over-applied yan, di ba? I-deduct mo. Yan. So, tatanungin ka, magkano yung adjusted cost of goods sold? Ang sagot dyan, 974,000. Yan. Yan ang adjusted cost of goods sold. 974,000. Pag over-applied, deduct. Pag under, add mo lang. Di ba? Okay, next. What if significant daw? Sabi sa number 2. What if significant? Okay. Ang gagawin mo, close mo saan? Sa work in process inventory, sa finished goods, at saka sa cost of goods sold. Okay, paano yung gagawin mong allocation dyan? Di ba? Meron kang cost of goods sold, meron kang work in process, at saka finished goods. Magkano to? 980, tapos 38, tapos 82. Okay. Kunin mo total, which is 1
1,100,000. Okay, yan na yung gagamitin mong allocation ngayon. Okay, paano mo i-allocate yan? Okay, yung 6,000, i-allocate mo sa cost of goods sold ay 980 over yung denominator, 110. Wow, 1,100,000, di ba? Sa work in process naman, 6,000 times, ito 38 over 1,100,000. Okay? Ayan. How about sa finished goods? 6,000 times 82 over 1,100,000. Ayan. So, ganyan mo i-allocate yan. So, magkano ang mapupunta sa cost of goods sold? Okay, 5,000. Round off na natin na 345. Okay, sa work in process, 207. Okay, at sa finished goods, 447. Okay, syempre dapat total niyan 6,000. Okay, again, dahil over-applied to, ibawas mo lang. Diba? 980 minus 5,345. Okay, work in process na 338 minus 207. Okay, at saka finished goods minus 447. Minus mo lang dahil yan ay, again, ito ay over-applied. Okay? Ang tinatanong dyan, yung final balance daw ng cost of goods sold, di ba? Minus mo lang yan. So, ang sagot dyan ay 985,345. So, yan ang ating job order costing system. Okay? Last na. Ayan. Last na yung ating journal entries. Paano mag-journal entry using job order costing system. Okay? Ayan. So, meron tayong purchase of materials on credit. Di ba? Just like the usual entry. Siyempre, debit materials, credit, accounts payable. Dahil on credit. Magkano? 89,000. Okay? Usage of direct materials and indirect materials. So, ito na nagkakatalo. Okay? Pag gagamit ka ng direct materials or direct labor, or pag gagamit ka ng direct cost, direktang debit yan sa work in process. Pero pag indirect materials, i-debit mo muna sa manufacturing overhead account. Ayan, gets natin? Ayan. So, credit yung materials. Okay? Kasi yung materials na binili mo, may applicable sa direct, may applicable sa indirect. Okay? Next, number 3, manufacturing overhead payroll. So, ito naman ay sa labor. Okay? So, again, yung direct labor, direktang debit sa work in process. Pag indirect, debit mo muna sa manufacturing overhead. Paid in cash, kaya credit, cash, 54,000. Okay, next. Manufacturing overhead cost incurred, di ba? 75,000. Again, dahil yan ay manufacturing overhead, di ba? Yan ay indirect cost, di ba? Debit mo muna manufacturing overhead. Huwag mo munang i-directa sa work in process. So, 75,000. Okay? Binayaran mo daw ng cash yung salaries, ayan, at saka yung insurance. So, i-add mo yan, credit cash 57,000. Yan yung binayaran mo ng cash eh. And yung 80,000 applicable daw sa depreciation. So, credit accumulated depreciation. Okay, next. Ito na. Ito na yung gagamit ka ng work in process account. Pagdating na sa allocation. Ayun. Pag nag-allocate ka na, dun ka lang gagamit ng work in process account. Ayan o, debit work in process, credit manufacturing overhead allocated. Okay, pag nag-allocate ka na, dun ka lang magde-debit sa work in process. Okay? Pero pag hindi ka pa nag-allocate, again, diretso mo muna yan sa manufacturing overhead account. Di ba? Okay, next. Completion na. Pag completion, syempre, lipat mo na yung work in process papuntang finished goods. So, debit finished goods, credit work in process. Ngayon, pag nakabenta ka na, diba, cost of goods sold, debit, cost of goods sold,
credit finished goods. Lilipat mo lang, di ba? Naka-incur ka daw ng operating expenses, di ba? Ano yun? Marketing expense, debit, customer service, syempre paid in cash, kaya credit cash. Nakabenta ka ng 270, di ba? So, on credit. Anong debit mo dyan? Accounts receivable, syempre credit revenues or sales. So, ayan. That sums up our discussion for job order costing. Kaya kung may questions, just feel free na magtanong.